Kumalabo ang mabigat na pintong gawa sa yakal. Umalingaw-ngaw ang tunog ng lumang kandado na isinara mula sa labas. Amoy sampagwita pa ang buong kabahayan. Bakas ang katatapos lamang na handaan sa aming probinsya. Ngunit ang gabi ng aking kasal ay mabilis na nilamon ng isang nakakakilabot na lamig. Hindi ang asawa kong si Miguel ang kaharap ko ngayon sa loob ng aming silid. Ang nakatayo sa harap ko, taga-taang pawis at nangingini ang nakamay ay ang aking biyenan na si Don Alejandro. Sa labas ng nga bintanang chapis, dini pa ang mahinang kwentuhan ng nga kamaanak na tumutulong sa paglilipit ng nga pinggan. Ang amoy ng litson at kakanin na sumisimbolo sa inaasahang matamis na pagsasama. Subalit sa loob ngang kwartong iyon, parang tumigil ang pag-ikot ngang mundo. Inilapa ni Don Alejandro sa ibabaw ngang lumang aparador ang isang makapal na bungkos ngang salapi. Kalahating milyong piso. Tiningnan niya ako nang direso sa mga mata. Ang kanyang mukha na karaniwang maaliwalas at puno ngang autoridad bilang isang kilalang tao sa aming bayan ay binabalot ngayon ng matinding takot at pangamba. Makbihis ka, anak. Alisin mo ang trahe, debodang iyan at maksuot ka ang ordinaryong damit. Kailangan mong dumaan sa likod bahay at umalis dito ngayon din. Parang binuhusan ako ngang malamig na tubig mula sa tapayan. Ano ang sinasabi nga aking biyenan? Bakit niya ako pinapaalis? Nasaan si Miguel? Ang libu-libong tanong ay nakunahan sa aking isipan, ngunit walang salitang lumabas sa aking bibig. Tanging ang mabilis na kabog ng aking dibdib ang aking naririnig. Ako ay isang simpleng dalaga na sanay sa tahimik na buhay at ang ganitong sitwasyon ay labas sa aking kakayahang umunawa. Papa, bakit po? Anong nangyayari? Nasaan ang asawa ko? Utal-utal kong tanong habang pilit inuunawa ang nakakatakot na sitwasyon. Wala na tayong oras para magpaliwanag, Sofia. Mariing sagot niya, pabulong ngunit madiin habang pasadang sinisilip ang labas ng bintana. Kung hindi ka aalis ngayon, baka pare-pareho tayong hindi naabutin ng sikat ng araw. Sundin mo ang sinasabi ko at huwag ka ng magtanong. Ang panlalamig ay gumapang mula sa aking mga paa patungo sa aking bato. Hindi biro ang kanyang sinasabi. Nakita ko ang ekspresyon sa kanyang mata, isang takot na hindi ko inakalang makikita ko sa isang matapang na haligi nga tahanan na lagi nire-respeto nga lahat. Nangingini ang aking mga daliri habang kinakala ang mga butones ng aking puting bestida na binili pa sa kabisera. Hubad sa aking isipan ang mga pangarap ngang isang matamis na pulok gata na matagal naming pinlano ni Miguel. Pinalitan ko ito ng isang lumang bestida na kulay kape at isang pares ng sinalas na karaniwan kong sinusuot kapag namamalengke. Iniabot niya sa akin ang isang maliit na bayong kung saan nakasilid ang pera at ilang mahalagang dokumento na hindi ko na nagawang usisain. Hinawakan niya ang aking balikat ng mahigpit. Tumakbo ka papunta sa dulungan sada sa may puno ngang mangga malapit sa lumang kapilya. May maghihintay sa iyo ron. E tandaan mo kahit anong mangyari, huwag kang lilingon, huwag kang babalik dito kahit na marinig mo kaming sumisigaw. Binuksan niya ang maliit na pinto sa likod ng aming kusina. Sumalubong sa akin ang malamig na simoy ng hangin na may amoy ng basang lupa at mga nalagla na dahon. Bago ako tuluyang humakbang palabas, narinig ko ang malakas na pabagsak ng pangunahing tarangkahan sa harap ng bahay. May mga boses ng mga lalaking sumisigaw, naghahanap at nagmumura. Nasaan ang bagong kasal? Ilabas niyo siya, huwag ninyong itago ang babae. Nalaki ang mata ni Don Alejandro. Itinulak niya ako ng mahina palabas at mabilis na isinara ang pinto. Paglapat ng kahoy, narinig ko ang paglagitik ng kandado. Kinulong niya ang sarili sa loob upang harapin ang taong iyon. Habang ako ay naiwang maisa sa dilim ng gabi, walang ibang kakampi kundi ang aking sariling paa at ang hanging pilit na humahampas sa aking mukha.
Tumakbo ako, hindi ko alintana ang putik na dumidikit sa aking magbinti. Ang daan patungo sa lumang kapilya ay puno ng matataas na talahib na sumusugat sa aking balat. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang nga sigaw mula sa aming bahay, ang pagkababasa ng mga pinggan at mga kasangkapan. Gusto kong lumingon. Gusto kong isigaw ang pangalan ni Miguel, umaasang ililitas niya ako mula sa bangungot na ito. Ngunit ang utos ng aking biyenan ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking tainga. Huwag kang lilingon. Narating ko ang malaking puno nga mangga na halos kapos na sa hininga. Sa ilalim ng madilim na anino nga sanga, nakita ko ang isang motosiklo at isang lalaking may katamtamang pangangatawan. Nakasuot siya ng lumang sombrero at nakatakip ang kalahati ng kanyang mukha ng isang pirasong tela. Ikaw ba si Sofia? Tanong niya sa mababang boses na may halong pagmamadali. Sumakay ka na, wala na tayong oras para mag-isip. Wala akong ibang mapapipilian kundi ang matiwala sa estrangherong ito. Sumakay ako sa likod ng motorsiklo, mahigpit na nakayakap sa bayong na naglalaman ng lahat ng mayroon ako sa maoras na ito. Pinaandar niya ang makina at mabilis kaming lumayo sa lugar na dapat sana ay magiging pugat ng aming pagmamahalan. Sinalubong kami ng matinding lamig ng madaling araw. Dinaanan namin ang madilim na kalsada na napapaligiran ng matataas na puno ng niyog at kawayan na tila yumuyukot sa lakas ng hangin, walang ibang sasakyan. Ang matindahan sa kanto ay matagal nang nakasara at tangi ang huni ng mga kuligli at paminsan-minsang panahoy ng mga aso ang bumabasa sa katahimikan ng bukid. Habang tumatagal ang biyahe, unti-unting pumasok sa aking isipan ang pait at sakit ng aking kapalaran. Ako ay isang simpleng dalaga lamang. Lumaki ako sa hirap bago kinukop ngang malalayong kamag-anak. Nasanay ako sa buhay na salat sa yaman, nagtitinda ng magulay at kakanin sa palengke upang makatulong sa pangaraw-araw na gastusin. Nang makilala ko si Miguel, isang majiting na inhinyero at anak ng kilalang pamilya, akala ng marami ay nagwakas na ang aking mapaghihirap. Ngunit hindi yaman ang nagustuhan ko sa kanya, kundi ang kanyang malambing na paugali at tapat na pagmamahal. Inakala kong nakatakpo na ako ng pamilyang tunay na maaruga sa akin. Ngunit bakit nakaganiyan? Bakit sa unang gabi ng aking pagiging asawa ay natatago ako na parang isang kriminal sa gitna ng kadiliman? Sino ang nga taong sumalakay sa amin? Ano ang kasalanan ng pamilya ng asawa ko? Buhay pa kaya si Miguel at ang kanyang ama? Ang nga luha ay naunahang pumata mula sa aking mata, hinahawingang malakas na hangin habang binabaybay namin ang walang katapusang kalsada. Paglipas ng mahigit isang oras na walang tigil na patakbo, lumiko ang motorsiklo sa isang makitid at baku-bakong daan sa gitna ng malalawak na palayan. Sa dulo nito ay may isang maliit na kubo na gawa sa pawid at kawayan na halos hindi mo mapapansin sa gitna ng pananim. Huminto ang lalaki at tahimik na pinatay ang makina ng sasakyan. Bumaba ka na. Dito ka muna mapapalipas ng gabi, wika niya habang tinatanggal ang takip sa mukha. Nakita ko ang malalalim na paklat sa kanyang pisngi sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tanda marahil ng nakaraang mapapait na karanasan. Tawagin mo na lang akong Mateo. Pinakiusapan akong biyenan mo na ilayo ka sa anumang panganib. Bumaba ako na nanginginig pa rin ang matuhod, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding pagkatakot. Sa loob ng kubo, sumalubong sa amin ang isang ginang na may maamong mukha na nababanaagan ng pag-aalala. Asawa marahil siya ni Mateo. Iniabot niya sa akin ang isang baso ng maligamgam na tubig at isang lumang tuwalya para pamuna sa aking pawis at putik sa binti. Huwag kang matakot, Ineng. Ligtas ka rito sa amin, malambing na sabi ng ginang habang inaalalayan akong maupo sa isang upuang gawa sa yanto. Umupo ka muna at pakalmahin mo ang iyong sarili. Laktas na ang iyong buhay.
paano ako kakalma. Umiyak kong tugon na halos mawalan ng hininga. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Iniwan ko ang asawa ko doon. Iniwan ko ang biyenan ko na naghihintay nga matayan sa kamay ng mga taong hindi ko man lang kilala kung sino. Mang Mateo, parang awan niyo na. Sabihin niyo sa akin ang totong dahilan. Bakit nila ako hinahanap at gusto nilang kunin? Bumuntong hininga si Mateo ng malalim. Kumuha siya ng isang maliit na gasera at sinindihan ito, nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim na sulok ng kubo. Umupo siya sa tapat ko. Ipinatong ang kanyang magaspang na kamay sa mesa at tinitigan ako ng seryoso at puno ng awa. Sofia, hindi pa ito ang pinakatamang oras para malaman mo ang kabuuan ng lahat. Ang tanging masasabi ko lang sa ngayon, ang pamilya ni Don Alejandro ay matagal nang may kaalitan sa negosyo. Isang lumang kasosyo na naging mahigpit na kaaway. Ang taong ito ay walang sinasanto ay gagawin ang lahat para makapagiganti. At sa kasamaang palad, nang pakasalan mo si Miguel, ikaw ang nakita nilang pinakamahinang bahagi ng kanilang pamilya. Nais nilang gamitin ka upang pilitin si Don Alejandro na isuko ang isang bagay na matagal na nilang inaasam. Isang bagay? Anong bagay ang katumbas ng buhay ng nga tao para siray ng aming pamilya? Tanong ko na puno ng pagtataka at galit. Lupa, maikling sagot ni Mateo, malalawak na lupain na may hahalin tulad sa ginto ang halaga lalo na ngayon. Matagal nang pinoprotektahan at pinaglalaban ni Don Alejandro ang nga iyon mula sa mga sakim. At ngayong pumasok ka sa pamilya nila, ikaw ang naging mabilis na paraan para mapabaksa siya. Kung hindi ka nakatakas kanina, tiyak na hawak ka na nila ngayon at ginagamit na panakot para tuluyang sumuko ang biyenan mo. Napahagulgol ako ng tuluyan. Niyakap ko ang aking nga tuhod at isinupsop ang aking mukha. Wala akong kaalam-alam sa mayaman o lupain na iyan. Ang pangarap ko lang ay makaroon ng payapa at tahimik na buhay kasama si Miguel, bumuo ng pamilya at tumanda ng makasama. Bakit kailangan mangyari ito sa aming dalawa? Bakit sa dinami-dami ng tao, kami pa ang kailangan magdusa ng ganito sa araw na dapat ay pinakamasaya sa aming buhay? Mapahinga ka na muna, wika ng ginang habang malambing na tinatapi ang aking likod. Bukas ngang madaling araw, kailangan nating lumipat agad sa mas malayo at mas ligtas na lugar. Hindi pwedeng magtagal tayo rito. Madaling maamoy ng mga asong ulol ang presensya ng bago nilang biktima. Inilata nila ang isang manipis na bani sa sahi na kawayan at binigyan ako ng isang kumot. Humiga ako ngunit hindi, dalawin ng anto ang aking mga mata kahit napago ang aking katawan. Bawat kalos ko sa labas, bawat huni ngang ibon o pag-ihip ng hangin sa mga puno nga sagingan na papakabal sa akin. Pakiramdam ko ay may matang nakamasit sa akin sa dilim, naghihintay lang ng tamang pagkakataon para sumalakay. Naisip ko si Miguel. Natutulog kaya siya ngayon? O duguan at naghihingalo sa kamay ng nga kalaban na sumira sa aming tahanan. Ang sakit sa aking dibdib ay parang isang matalim na kutsilyo na unti-unting ibinabaon sa aking puso. Nang masimulang sumilip ang unang sina ng araw mula sa masiwang ng sawali, nakaramdam ako ng kaunting ginhawa at peasa. Siguro isa lamang itong masamang panaginip. Siguro pagising ko nasa kwarto na ako kasama si Miguel at naghihintay ang aking biyenan sa hapagainan para sa aming unang almusal bilang isang pamilya. Ngunit ang aking maliit na paasa ay mabilis na naglaho at napalitan ng kilabot ng makarini ako ng malakas na dagundong ng ilang motosiklo na papalapit sa aming kubo. Sunod-sunod na tahong gaasyo sa kalapit na bukid ang bumasag sa katahimikang umaga. Bumangon na mabilis si Mateo, bakas ang tension sa mukha at kinuha ang isang mahabang ita na nakasabit sa dingding. Ang asawa niya ay hinawakan ako ng mahigpit at mabilis na hinila papunta sa isang maliit na taguan sa ilalim ng sahi na kawayan kung saan tinatago ang mga sakong palay.
Pumasok ka diyan at huwa kang gagawa ng kahit anong, ingay kahit anong mangyari, nangingini na utos ng ginang habang mabilis na ibinabalik ang nga kahoy para takpan ang butas. Sa labas, narinig ko ang ngayaba ng mabibigat na bota. Huminto sila mismo sa tapat ng kubo. Ang pinto ay pilit na binubuksan, sinusundan ng malalakas na kalabok na nakpayani sa buong bahay. Mateo, lumabas ka diyan. Alam naming nandiyan ang asawa nga anak ni Alejandro. Ilabas mo siya kung ayaw mong sunugin namin ng buhay ang bahay mo kasama kayong maasawa. Ang buses na iyon ay malalamakas pang at punanaput. Kinakat ko ang aking labi upang pihilan ang pakatbi. Dumudugo na ang aking labi ngunit hindi ko alintana ang sakit dahil mas matindi ang takot na nararamdaman ko. Paano nila nalaman ang tagong lugar na ito? Paano kami nakorner ng ganito kabilis gayong maumaga pa lamang? Nangingini ang buong katawan ko sa loob ng madilim ay masikip na taguan. At habang patuloy ang malalakas na katok na tila tuluyang wawasak sa pinto anumang oras, isang nakakagimbal na katanungan ang pumasok sa aking isipan. Ito na ba talaga ang katapusan ng lahat para sa akin? Ano ang gagawin nila kay Mateo at sa kanyang asawa dahil lamang sa patulong nila sa isang tulad ko? Sa ilalim ng sahi na kawayan, halos hindi ako makahinga. Ang amoy ng tuyong lupa at lumang sako ng palay ay pumapasok sa aking ilong, ngunit pinigilan ko ang aking sarili na umubo. Nakadikit ang aking liko sa malamig na lupa. Ang bawat kalabok sa itaas ay tila kulok na yumanik sa aking buong pagkatao. Sa itaas, dini ko ang matapang na sagot ni Mateo. Walang bakas ng takot ang kanyang boses kahit pa napapaligiran siya nga armadong kalalakihan. Wala akong itinatago rito. Mga magsasaka lamang kami nga asawa ko. Kung gusto ninyong magalugo, sige bukas ang pinto. Ngunit huwag ninyong sirain ang aming mga kagamitan. Narinig ko ang malakas na pabukas ng pinto. Ang mabibigat na yaba ng bota ay walang pasabing pumasok sa loob ng mali na kubo. Bawat hakbang nila sa sahig na kawayan ay nahuhulog ng maliliit na alikabok at dumi sa aking mukha. Ipinikit ko ang aking mga mata ng mariin at nagdasal ng mataimtim, Panginoon, iligtas niyo po kami, huwag niyo pong hayaang madamay ang mainosenteng taong ito ng dahil lamang sa akin. Dumaan ang ilang minuto na pakiramdam ko ay isang buong taon. Ang nga lalaki ay walang awang nagbukas ng nga lumang kabinet, nagtumbang nga upuan at naghaluhok sa kusina. Isang mabigat na bota ang tumapa sa mismong kawayan na nasa itaas ng aking mukha. Nakita ko ang dulongang maduming sapatos sa siwangang sahig. Pinigil ko ang aking pahinga hanggang sa mamula ang aking mukha at sumikip ang aking dibdib. Kung yuyuko lamang ang lalaking iyon at sisilip sa maliit na siwang, tiyak na katapusan ko na. Ngunit sa awa ng Diyos, lumayo ang bota. Wala rito ang babae, sabi nga isang boses na tila naiinis at nawawalan ng pasensya. Narinig ko ang padura ng isa sa kanila sa sahig. Tandaan mo ito, Mateo. Kung malaman naming tinatago mo ang asawa ng anak ni Alejandro, babalikan namin kayo. Susunugin namin ang kubong ito habang natutulog kayo. Unti-unting naglaho ang tunog ng kanilang nga bota, sumunod ang magaspang na pag-anda ng mga motorsiklo na unti-unting lumayo. Nang makasiguro silang wala na ang nga kalaban, mabilis at maingat na inalis ng asawa ni Mateo ang nga kahoy na nakatakip sa aking pinatataguan. Lumabas ka na, ineng. Wala na sila. Nangingini ngunit malambing na wika ng ginang habang inaalalayan akong tumayo. Nang makalabas ako mula sa madilim na butas, napahagugol ako at napayakap sa kanya. Humingi ako ng tawad ng paulit-ulit. Patawad po dahil dinala ko ang matinding panganib sa inyong tahanan. Hindi ko po ginusto ito. Tinapi-tapi ni Mateo ang aking balikat. Ang kanyang mukha ay seryoso ngunit puno ng pangunawa. Walang kasalanan na kailangan mong ihingi ng tawad, Sofia. Ang taong iyon ang may maitim na budi. Ngunit hindi na tayo maaring magtagal dito. Namoy na nila ang lugar na ito, baka bumalik sila anumang oras. Kailangan nating umalis ngayon din.
Habang naghahanda si Mateo ang aming madadalhin, naupo ako sa isang sulok at nanginginig na binuksan ang maliit na bayong na ibinigay sa akin ni Don Alejandro. Bukod sa mga nakatuping damit at makapal na bungkos ng pera, may nakita akong isang puting sobre. Pamilya sa akin ang sulat kamay sa labas, sulat ito ng aking biyenan. Binuksan ko ito nang may nangingini ng mga daliri at binasa ang maikling mensahe sa ilalim ng malamlam na liwanag ng umaga. Sofia, kailangan mo umalis at lumayo. Huwag kang magtanong kung bakit. Huwag kang lilingon at huwag kang babalik. Magtiwala ka sa akin. Lahat tayo ay nasa panganib. Ngunit kung mananatili kang ligtas, magiging malinaw din ang lahat sa bandang huli. Tiwala akong sapat ang lakas mo para malampasan ito. Mabuhay ka, anak. Gumagalang, Papa Alejandro. Ang maluha ay nakpatuloy sa pag-agos at pumata sa lumang papel. Ang pagmamahal at pagmamalasakit ng aking biyenan ay tumagos ng malalim sa aking puso. Kahit sa gitna ng sarili niyang kapahamakan, ang kaligtasan ko pa rin ang kanyang inisip. Pinunasan ko ang aking mga luha at itinago ang sulat sa aking dibdib malapit sa aking puso. Nakaroon ako ng bagong lakas. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong maging matapang para kay Miguel at para kay Papa Alejandro. Bago pa man tuluyang sumikat ang araw, muli kaming sumakay ni Mateo sa motosiklo. Iniwan namin ang kanyang asawa na lumuwas papunta sa kabilang bayan upang makitira muna sa kanyang kamaanak. Tahimik, mabilis at malungkot ang aming naging paghihiwalay. Binaktas namin ang isa pang mahaba at maputik na daan. Sa pagkakataong ito, mas malayo ang aming pupuntahan. Isinanda ko ang aking ulo sa likuran ni Mateo, pilit na pinapakalma ang aking isipan habang pinamamasdan ang malalawa na palayan na mabilis na dumaraan sa aking paningin. Ang lamig ng hangin ay humahaplos sa aking pagod na katawan. Ngunit hindi pa kami nakakalayo nang may makita kaming dalawang motosiklo na nakaparada sa gitna ng daan sadyang humaharang sa aming daraanan. Dalawang lalaki ang nakasandal doon, may hawak na mahahabang pamalo at nakatingin ng masama sa aming direction. Sila na yata iyon, bulong ni Mateo, bakas ang tensyon sa kanyang tinik. Kumapit ka mabuti, Sofia! Sa halip na huminto, mas pinabilis ni Mateo ang takbo ng motorsiklo. Lumingon ang lalaki at mabilis ding pinaandar ang kanilang sasakyan upang habulin kami. Nasimula ang isang nakakakilabot na habulan sa gitna ng maputi at baku-bakong daanan sa probinsya. Ang hangin ay marahas na humahampas sa aking mukha. Bawat peg-alon ng daan ay tila magpapabaksa sa amin anumang oras. Lumingon ako at nakita kong unti-anting lumalapit ang humahabol sa amin. Malapit na nilang maabot ang gulong ng aming sasakyan. Dinik ko ang ugong nga kanilang makina na parang halimaw na gustong lumamon sa amin. Biglang kumabik si Mateo pakanan papasok sa isang malawa at masukal na tubuhan. Ang mamatutulis na dahon ng tubo ay walang awang humampas sa aking mga braso, mukha at binti na iwan ng mamahabling kalmot, ngunit hindi ko ito ininda. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Sa likuran namin patuloy ang sigaw at pagmumura ng lalaki. Nakipagpat intro kami sa matataas na tanim hanggang sa makita namin ang isang makipot na daan palabas patungo sa isang lumang sementadong kalsada. Nawala ang mahumahabol sa amin sa likod ng malawak na tubuhan. Huminga ng malalim si Mateo at pilit na pinakalma ang pahinga. Muntik na tayo doon, wika niya habang patuloy na nakmamaneo at paminsan-minsang sumusulyap sa salamin. Ngunit kailangan na nating makmadali. Mas madami sila at tiyak na nagtatawa na sila ng makasamahan para harangin ang ibang daan. Bandang tanghali nang makarating kami sa isang tagong bahay sa labas ng kabilang bayan. Ang bahay ay gawa sa kupas na semento at may pulang bubong na yero na kinakalawang na sa paglipas ng panahon. Napapaligiran ito ngang matataas na puno ngang mangga at lumang bakod na kawayan. Tahimik ang lugar at tila walang mga kapitbahay na malapit.
Pinatay ni Mateo ang makina at sinabing dito muna kami magtatago. Ligtas ang lugar na ito at malayo sa kabihasanan, aniya habang tinutulungan akong bumaba. Pababa pa lamang ako ng motosiklo nang bumukas ang lumang pintuan ng bahay. Isang lalaki ang nagmamadaling lumabas mula sa loob. Ang kanyang buhok ay magulo, ang mata ay namumula dahil sa matinding puyat at pag-iya, at ang kanyang damit ay lukot-lukot. Nanlaki ang aking makamata. Ang pentak na aking puso ay tila tumihil sa isang saklit baho mabilis na nakwala sa tuwa. Miguel, bulong ko, halos hindi makapaniwala sa aking nakikita. Sofia! Sigaw niya ng may basa na boses. Tumakbo siya patungo sa akin at niyakap ako ng sobrang higpit na parang ayaw na niyang bumitaw pa kailanman. Ibinabaon niya ang kanyang mukha sa aking balikat habang umiyak ng tahimik ngunit malalim. Asawa ko, buhay ka. Salamat sa Diyos at buhay ka, paulit-ulit niyang sinasabi habang hinahaplos ang aking buhok. Niyakap ko rin siya na mahigpit. Ibinuhos ko ang lahat ng luha at takot na kinimkim ko sa loob ng mahabang gabi at umaga. Buhay ang aking asawa. Ligtas siya. Sa mga bisik niya, nakaramdam akong kapayapaan na matagal kong inasam simula pa ng makagulo kagabi. Pumasok kami sa loob na bahay upang makapag-usap ng maayos. Si Mateo ay nanatili sa labas upang makbantay sa paligid. Nang makaupo kami sa lumang sopa, hinawakan ni Miguel ang aking mga kamay, pinisil ito at tinitigan ako sa mga mata. Patawad, Sofia. Patawad dahil nadamay ka sa gulong ito sa araw pa mismo ng ating kasal. Hindi ko ginustong matulad ang simula ng ating pagsasama sa isang malagim na bangungot. Pumiling ako at marahang pinunasan ang kanyang galuha. Huwag kang humingi ng tawad, Miguel. Wala kang kasalanan. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit nila tayo hinahabol na parang mahayop? At nasaan si Papa Alejandro? Bakit hindi mo siya kasama? Bumuntong hininga si Miguel ng napakalalim. Ang kanyang mukha ay biglang binalot ng matinding lungkot, pag-alala at put. Ang taong sumalakay sa atin ay matauhan ni Marcos. Dati siyang matalik na kaibigan at kasosyo ni Papa sa negosyo. Maraming taon na ang nakalipas. Ngunit nataksil si Marcos. Gusto niyang solohin at angkinin ang lahat ng lupain ng aming pamilya pati na ang sakahan ng inosenteng magsasaka na tinutulungan ni Papa. Nang hindi pumaya si Papa at inilantad ang kanyang maling gawain sa taong bayan, sumumpa si Marcos na ubusin niya ang aming angkan at kukunin ang lahat ng mayroon kami. Nanlami ang aking buong katawan. Isang lumang gali, isang put na naugat sa kasakiman sa salapi at pang-ari ng lupa na sumira sa napakaraming buhay. Ngunit bakit ako? Tanong ko, pilit inuunawa ang lahat. Bakit ako ang hinahanap nila kagabi sa bahay? Hinawakan ng mas mahigpit ni Miguel ang aking kamay, tila kumukuha ng lakas sa akin. Dahil alam nilang mahal na mahal kita, alam nilang ikaw ang pinakamahalaga sa akin at ikaw ang kahinaan ko ani Papa ngayon. Inisip nila na kung makukuha kanila asasaktan, mapipilitan kaming isuko ang titulo ng lupa para lamang mailitas ang buhay mo. Kaya pala ganun na lamang kadesperado ang aking bigyanan na palayuin ako at bigyan NG pera kagabi. Mas pinili niyang harapin ang gahalang ang kaluluwa kaysa makita akong nahulo sa kamay ng kahoy at maging dahilan ng pagbaksak ng buong pamilya. Habang iniisip ko ang kabutihan ng aking biyenan, biglang tumunog ang isang lumang telepono sa ibabaw ng mesa. Nakatinginan kami ni Miguel. Ang matinis na tunog na iyon ay parang isang kampana ng babala na napapabigat lalo sa hangin sa loob ng bahay. Pumasok si Mateo mula sa labas at mabilis na sinagot ang tawa. Tahimik lamang siya habang nakikinig, ngunit nakita ko kung paano namula ang kanyang kayumangging mukha. Unti-anting lumaylay ang kanyang balikat at napalitan ng takot ang kanyang matapang na anyo. Nang ibaba niya ang telepono, lumingon siya sa amin, ang kanyang mata ay naiwas ng tingin.
Anong nangyari, Mateo? Kinakabahang tanong ni Miguel, nakatayo na at handang harapin anumang masamang balita ang paparating. Bumuntong hininga si Mateo at nasalita sa isang paus na boses na halos pabulong. Tumawag ang isa kong kakilala mula sa ating bayan, si Don Alejandro. Dinukot nila kaninang madaling araw. Dinala nila ang iyong ama sa abandonadong bodega sa tabi ng ilog. Ginugulpi siya at hinihintay nila kayong lumabas mula sa pinagtataguan ninyo. Parang gumuho ang buong daigdig sa ibabaw ng aking nga balikat. Si Papa Alejandro, ang lalaking nagligtas sa akin at nagturing sa akin bilang tunay na anak. Nasa kamay na siya enge mga demonyong iyon at nagturusa dahil sa akin. Tiningnan ko si Miguel, nakakuyom ang kanyang ganakamao, nangginginig ang kanyang buong katawan sa halu-halong gali at desperasyon. Kung susugot kami ngayon upang iligtas siya, tiyak na iyon na ang huling araw nga aming buhay dahil naghihintay ang isang patibong. Ngunit kung magtatago lamang kami rito sa kaligtasan, paano namin matitiis na ang taong nagbigay sa amin ng pagkakataong mabuhay ay unti-unting pinapatay ng kaaway? Paano namin maililigtas ang aking biyenan kung kami mismo ay tinutugis at walang kalaban-laban? Handa ba akong isugal ang sarili kong buhay para sa lalaking nagbuwis ng kanyang kaligtasan para sa akin? Bumagsak si Miguel sa lumang upuan. Ang kanyang nga kamay ay mahigpit na nakasabunot sa kanyang sariling buho. Bawat pahinga niya ay may kasamang mabigat na pahikbi na tila namumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang matapang at matipunong lalaki ang pinangakuan kong walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar ay unti-unting nadudurok sa aking harapan. Ang kanyang mata ay namumula at punong luha na hindi niya mapigilan. Hindi ko kayang isipin kung anong ginagawa nila kay Papa ngayon, nangingini na wika niya habang nakatingin sa sahig. Kailangan ko siyang puntahan. Ako ang kailangan nila, hindi ang matanda. Kung isusuko ko ang sarili ko at ibibigay ang atitulo ng lupa na nasa pangalan natin, baka sakaling pakawalan nila siya, hindi ko kayang mabuhay na alam kong naghihirap siya dahil sa akin. Umiling ako ng mariin. Nakaramdam ako ng matinding kirot sa aking dibdib ngunit pinilit kong magpakatata. Lumuhod ako sa kanyang harapan ay hinawakan ang kanyang nanginginig at magagaspang na mga kamay. Miguel, huwag mong sabihin iyan. Kilala ko si Papa Alejandro kahit sandali pa lamang tayong naging isang pamilya. Mas gugustuhin pa niyang bawian ng buhay kaysa makitang sumusuko ka sa mga halimaw na iyon. Hindi solusyon ang pagpapakita ng kahinaan sa mga taong walang kaluluwa. Kung pupunta ka roon na walang kalaban-laban, pareho lang kayong mamamatay. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang nga mata ay natatanong, puno ng takot at matinding pagkalito. Pero anong gagawin natin, Sofia? Hahayaan na lang ba nating mamatay si Papa sa bugbo sa lumang bodega na iyon? Hahayaan ba nating unti-unti siyang patayin ni Marcos hanggang sa wala na tayong madanan kundi ang kanyang malami na bangkay? Humakbang palapit si Mateo. Ang kanyang mukha ay nababakas ng malalim na pag-isip at may bakas ng mahabang karanasan sa pakikipaglaban sa mga mapang-abusong tao sa aming bayan. Hindi tayo susuko, pero hindi rin tayo pwedeng sumugot ng walang malinaw na plano. Maraming tauhan si Marcos doon at tiyak na naabang sila ng pagkakamali natin. Armado sila ng malalakas na baril at walang pakialam kung makapatay man sila ng inosente. Kung pupunta kayong dalawa ngayon ng padalos-dalos, para na rin kayong napatiwakal. Ano ang ibig mong sabihin, Mang Mateo? Tanong ni Miguel. Tila nakakitang isang patak ng malinaw na tubig sa gitna ng malawak na diserto. May kilala akong isang matandang kaibigan, paliwanag ni Mateo habang maingat na sumisilip sa labas ng bintana, sinisiguro na walang umaaligid sa aming pinatataguan. Isa siyang dating alagad ng batas na may malaking utang na loob kay Don Alejandro. Matino siyang tao at may manatitira pang matatapat na tauhan sa kapulisan na hanggang ngayon ay hindi napabili sa pera ni Marcos. Ngunit bago natin siya hingan ng tulong, kailangan muna nating alamin ang tunay na sitwasyon.
Kailangan nating makita kung ilan ang nakbabantay sa labas at loop saan eksaktong nakapwesto si Don Alejandro at kung anong nga armas ang hawak ng nga bantay. Kailangan nating mamanman mamayang gabi. Sasama ako, mabilis ay matapang na sagot ni Miguel, tumayo at pinunasan ang kanyang ngaluha. Sasama rin ako, dakdak ko nang walang anumang pag-alinlangan. Sabay silang napatingin sa akin. Nalaki ang nga mata ni Miguel at agad na umiling ng sunod-sunod. Hindi maari, Sofia, napakadelikado ng gagawin natin. Ikaw ang pangunahing target nila. Kung makita ka nila doon, tapos na ang lahat. Madadakip kanila at mawawala ng saysay ang lahat ng sakripisyo ni Papa. Dito ka lang salo at hintayin mo kami. Hinawakan ko ang makabilang pisngi ng aking asawa. Seryoso ko siyang tinitigan upang iparamdam na buo na ang aking pasya. Hindi na ako ang walang laban na babaeng tumatakbo sa dilim na umiya at nakmamakaawa. Pamiyak ko rin si Papa Alejandro. Ipinagtanggol niya ako, binigyan ng pera at itinaya ang kanyang buhay para sa kaligtasan ko. Hindi ako papaya na magtago lamang sa sulok ng bahay na ito habang kayo ay humaharap sa bingit ng kamatayan. Sasama ako, Miguel. Walang makakapigil sa akin. Kung mamamatay tayo, makakasama. Nakita ko ang matinding pagtutol sa kanyang mata, ngunit sa huli, nanay ang kanyang paunawa sa aking paninindigan. Bumuntong hininga siya at dahan-dahang tumango, tanda ng kanyang pagsuko sa aking kagustuhan. Kinagabihan, binalot ng makapal na itim na ulap ang buwan. Ang hangin ay napakalami at nagdadala ng mabahong amoy ng bura at patay na isda mula sa malapit na ilog. Nakasuot kami ngang may itim at lumang damit na ipinahiram ni Mateo upang hindi kami madaling mapansin sa dilim. Tahimik kaming naglakat sa masusukal at matataas na damuhan patungo sa maabandonadong bodega. Ang bawat hakbang sa basang puti ay maingat at kalkulado upang hindi lumikha ng anumang ingay. Wala kaming dalang kahit anong ilaw. Tanging ang pandinig pakiramdam at ang pamilyaridad ni Mateo sa mapasikot-sikot ng lugar ang aming najing gabay. Nang malapit na kami sa lumang pasilidad, nakita namin ang natataasang pada na gawa sa yero na kinakalawang at nabubutas na sa kalumaan. Sa may pangunahing pinto, may apat na malalaking nakbabantay. Naninigarilyo sila habang natatawanan at may mga nakasubit na mahahabang baril sa kanilang mga balikat. Ang liwanag ng isang lumang bombilya na patay sindi ay nabibigay ng kakaiba at nakakatakot na anino sa kanilang mamukha. Dito tayo sa gilid dumaan pabulong na utos ni Mateo habang sumusnyas gamit ang kanyang kamay. May maliit na siwang sa bandang likuran kung saan dinadaanan ng tubig ulan papunta sa kanal. Doon tayo sisilip. Dumapag kami at dahan-dahang gumapang sa malakit at mabahong puti. Ang aking dibdib at tiyan ay halos sumaya sa basang lupa. Wala na akong pakialam sa dumi o sa mga insekto na gumagapang sa aking balat. Ang tangi na sa isip ko ay ang makita ang kalagayan ng aking biyenan at matiyak na humihinga pa siya. Narating namin ang mali na butas sa ilalim ng kinakalawang na yero. Isa-isa kaming sumilip sa loop. Sa loob ng malawa at madilim na bodega na may ng isang maliwanag na lampara sa gitna, nakita ko ang isang takpo na tuluyang dumuro sa aking puso. Nakagapos si Papa Alejandro sa isang siyang baka na nasa gitna ng malawa na espasyo. Ang kanyang puting polo ay hindi na makilala dahil najing basahan na ito sa dami ng dumi at mansangang natuyong dugo. Ang kanyang mukha ay puno ng malalaking pasa, puto ang malabi, at halos hindi na niya may dilat ang kanyang kanang mata dahil sa matinding pamamaga. Ngunit kahit duguan, sugatan at hinang-hina, nakataas pa rin ang kanyang baba. Hindi nagpapakita ng kahit anong bakas ng takot o pagsuko. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang matangkat na lalaki na nakasuot ng itim na jacket na gawa sa balat. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay pabalik at ang kanyang tindi ay puno kayabangan at put. Siya marahil ang tinatawa nilang Marcos, ang dating kaibigan na najing pinakamalupit na kawe ng aming pamilya.
Hanggang kailan ka mamatigas? Alejandro, tanong ni Marcos. Ang kanyang boses ay malalim at nakakakilabot, umaalingaw-ngaw sa buong bodega na parang pang-iinsulto. Pirmahan mo na ang mapapeles ng paglilipat ng lupa. Ibigay mo na sa akin ang lahat at ipapangako kung hindi ko gagalawin ang anak mong si Miguel. Makakaalis kayo ng buhay. Dumurang ang madilim na dugo si Papa Alejandro sa paanan ni Marcos. Isang mapakla at matapang nangiti ang sumilay sa kanyang nga sugatang labi. Huwag mo akong itulat sa iyo, Marcos. Hindi ko ibabanta ang kaluluwa ko sa Diablo. Ang nga lupain na iyon ay hindi sa akin kundi sa mga inosenteng taong natatanim doon at bumubuhay sa kanilang nga pamilya. At alam mo ba kung bakit hanggang ngayon ay hindi mo makuha-kuha ng buo ang inaasam mong kapangyarihan? Nawala ang ngiti sa mukha ni Marcos. Lumapit siya at bulakas na sinabunutan si Papa Alejandro. Pinipilit mo talaga ang pasensya ko. Matandang hukluban. Alam kong hawak ng pamilya mo ang kalahating ng bayan. Pero alam mo rin na hindi mabubuo ang malaking plano ko sa mga dayuhang mamumuhunan kung hindi ko makukuha ang kabilang lupa inapa mamay-ari nga yumaong magulang nga manugang mo. Nanlami ang buong katawan ko sa aking narinig. Parang huminto ang paktibo ng aking puso. Napahawa ako sa braso ni Miguel ng sobrang hipit hanggang sa bumaon ang aking nga kuko sa kanyang laman. Ang aking nga yumaong magulang. Ipapilitan mo pa ang kasinungalingan mo sa buong mundo. Patuloy ni Marcos habang patuloy na sinasaktan ang matanda. Inilihim mo sa babaeng iyon ang totong pagkatao niya. Hindi siya isang simpleng pulubi na kinupkop ng gawalang kwentang kamaanak sa kabilang baryo. Siya ang isang tagapamana ng pinakamalaking asyenda na katabi mismo ng lupa ninyo. Inilayo mo siya noon para protektahan ang yaman niya mula sa akin at ngayon ginawa mo siyang manugang para masolo mo ang kapangyarihan. Ngunit matalino ako, Alejandro. Alam kong kapag nakuha ko ang asawa ni Miguel, hawak ko na rin ang susi sa buong kayamanan ng bayang ito. Wala siyang kawala sa akin. Halos tumigil ang paikot ng aking mundo at napuno ng nakakabinging ugong ang aking tainga. Ang nga salitang iyon ay parang nga matatalim na sibat na walang awang tumusok sa aking utak at sumira sa lahat na alam ko tungkol sa aking sarili. Ako, isang mayamang tagapagmana, nabuhay ako nga mahigit 20 taon sa paniniwalang isa lamang akong hamak na ulila na walang kakampi, nagtitiis sa gutom at pagod sa pagtitinda sa palengke. Ngunit ang totoo ay mayroon akong malaking pamana na inilihim sa akin ng mismong taong tinitingala ko at ngayoy asawa ko. Tiningnan ko si Miguel sa gitna ng kadiliman. Nakanganga siya, halatang maging siya ay walang anumang kaalam-alam sa mabigat na lihim ng kanyang ama. Pareho kaming nabigla at napipi sa larong ng tadhana na unti-unting nabubunyak sa madilim na bodegang ito. Nabuhay ako sa isang napakalaking kasinungalingan at ang kasinungalingang ito ang naging misa ng aming kamatayan. Naguguluhan ng husto ang aking isipan at dahil sa matinding pagkabigla at panginginig ng aking tuhod, hindi ko namalayan ang aking mabilis na pag-atras. Ang aking paa ay aksidenteng nakatapa ng isang malutong at tuyong sangang kahoy na nakakubli sa putik. Lumaguto ito ng napakalakas. Sa sobrang tahimik ng gabi, ang tuno na iyon ay parang isang malakas na putok ng baril na bumasa sa katahimikan ng paligid. Sino iyan? Sigaw nga isang bantay mula sa labas, agad na inikas ang kanyang hawak na armas. Napatigil si Marcos sa pagsasalita at marahas na binitawan si Papa Alejandro. Tumingin siya sa direksyon ng butas kung saan kami nakadapa. May tao sa labas na nakikinig. Hulihin niyo kung sino man ang madagang iyan at dalhin dito sa akin ng buhay. Utos niya ng may matinding galit at panlilisik ng mga mata. Mabilis kaming bumangon mula sa putikan. Tumakbo kayo! Sigaw ni Mateo habang mabilis na binubunot ang kanyang mahaba at matalim na itak mula sa baywang.
Nakliwanag ang buong paligid daw sa mga matatalas na ilaw na mabilis na ay tinutok sa amang direksyon. Narinig ko ang sunod-sunod na pagkasanam nga baril at ang nga mabibigat na yaba na walang awang tumatakbo palapit sa amin. Saan kami tatakbo kung sa likuran namin ay ang malalim at maburat na ilo na walang kaseguraduhan at sa harapan namin ay ang nga galit na armadong tauhan ni Marcos? Makakatakas pagkaya kami sa bita na ito ng buhay gayong alam na nila ang pinakatatago kong pakatao. Tumakbo kayo, sigaw ni Mateo habang buong tapang na iwinasiwas ang kanyang ita upang harangin ang unang bantay na sumugot sa amin. Isang nakakabinging putok ng baril ang umaling-awngaw sa buong paligid. Nakita kong napadaing si Mateo at napahawa sa kanyang balikat, ngunit hindi siya umatras. Patuloy siyang nakipaglaban sa dilim. Ginagamit ang bawat hininga upang bigyan kami ng pagkakataong makalayo. Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang aking kamay at hinila ako patungo sa matataas na damuhan malapit sa ilo. Ang aking mga paa ay lumulubo sa puti at halos hindi ko na maramdaman ang aking mga binti sa sobrang takot. Ngunit bago pa man kami makarating sa pampang, isang mabigat na bagay ang tumama sa likuran ni Miguel. Napasop-sop siya sa putikan, bitbit ang aking kamay kaya pati ako ay natumba. Dalawang malalaking lalaki ang mabilis na dumagan sa kanya. Pilit na nalaban ang aking asawa sumisipa at nanununtok ngunit binayo nila ang kanyang sikmura at muka gamit ang dulo ng kanilang makbaril. Miguel! Tili ko habang pilit na inaabot ang kanyang duguan at nakadungaw na mukha. Isang magaspang na kamay ang sumabunot sa akin at marahas na natapon sa akin pabalik sa putikan. Huwag kang makialam kung ayaw mong pasabugin ko ang ulo mo, banta ng isang bantay. Kinalatkat nila si Miguel na parang isang sako ngang bigas pabalik sa ngang madilim na bodega. Naiwan ako nakadapa sa malamig na lupa, nanginginig at puno ng luha ang mata. Sa loob narinig ko ang malakas na tawa ni Marcos. Aba, tingnan niyo nga naman kung sino ang nahuli nga mabata ko, ang may jiting na anak ni Alejandro. Lumapit si Marcos at walang awang sinikmuraan si Miguel na napadaing sa matinding sakit at napaluhod sa harapan ng kanyang ama. Miguel, anak ko, paus na sigaw ni Papa Alejandro habang napupumigla sa pagkakagapos sa siyang bakal. Tumulo ang maluha sa kanyang namamagang mata. Walang hiya ka, Marcos! Ako ang patayin mo, huwa ang anak ko. Bumunot si Marcos ng isang mahaba at matalim na kutsilyo at inilapat ito sa lik ni Miguel. Ang malamig na bakal ay kumislap sa ilalim ng patay sinding ilaw ngang lampara. May kasama kang iba, Miguel. Alam kong hindi ka maisang pumunta rito. Pananakot ni Marcos habang idinidiin ng bahagya ang talim hanggang sa gumuhit ang isang manipis na linya ng dugo salik ng aking asawa. Lumabas kong, sino man ang kasama ninyo sa labas? Kung hindi, lalaslasin ko ang lalamunan ng lalaking. Ito ngayon din. Habang nakadapa sa dilim, naramdaman ko ang patigil ng ikot ng aking mundo. Nakita ko ang paagos ng dugo mula sa lik ng lalaking pinakamamahal ko. Nakita ko ang desperasyon sa mata ng aking biyenan. Kung mananatili ako sa labas upang ilitas ang aking sarili, tiyak na papatayin nila si Miguel, mawawalan ako nga asawa at tuluyan nang mawasa ang pamilyang kumupkop sa akin. Sa sandaling iyo, naglaho ang lahat ng takot sa aking puso. Ang nanginginig na dalagang tumatakbo sa gabi ng kanyang kasal ay namatay sa putikan at mula ron ay bumangon ang isang babaeng handang isugal ang lahat. Huwag, sigaw ko ng buong lakas na umaling-awngaw sa buong bodega. Dahan-dahan, akong humakbang mula sa dilim patungo sa liwanag. Ang aking damit ay punong putik, ang aking buhok ay magulo, ngunit ang aking ulo ay nakataas at ang aking nga mata ay nakatitik ng diretso sa kaluluwa ng demonyong may hawak sa aking asawa. Sofia, huwag! Tumakbo ka na! Sigaw ni Miguel, pilit na kumakawala ngunit sinuntok siya muli ng isang bantay.
Ako ang hinahanap mo, Marcos, matapang kong pahaya habang humahabang papalapit. Pakawalan mo sila. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo kanina. Alam ko na ngayon kung sino ako. Ako ang naiisang tagapamana ng asyenda na pinapangarap mong angkinin. Kung papatayin mo ang asawa ko at ang biyenan ko, isinusumpa ko sa ngalan ng aking mayumaong magulang, hindi mo makukuha ang nga lupain. Mas pipiliin kong sunugin ang mga titulo at mamatay kaysa ibigay sa isang mamatay taong tulad mo. Natahimik ang buong bodega, maging ang magabantay ay natijilan sa aking sinabi. Tinitigan ako ni Marcos ng matagal, unti-anting sumilay ang isang nakakakilabot ng ngiti sa kanyang mga labi. Binitawan niya si Miguel at mabagal na naglakad patungo sa akin pumapalapa. Ang tapang. Napakatapang ngang manugang ni Alejandro, pang-insulto niya habang pinalilibutan ako. Pero sa tingin mo ba ay natatako ako sa nga banta nga isang batang tulad mo? Ngayong nandito ka na, wala na akong kailangang pilitin. Pahirapan na lamang kita sa mismong harapan ng asawa mo at tingnan natin kung hindi kusang ibigay ni Alejandro ang nga titulo sa akin. Akmang hahawakan niya ang aking buhok nang biglang basagin ng isang napakalakas na ugong ang katahimikan ng gabi. Wang-wang mga sasakyan, hiyawan ng mga tao, at ang nakasisilaw na mga asul at pulang ilaw na tumagos sa mga butas-butas na yirungang bodega. Pulisya, ibaba ninyo ang inyong nga armas. Walang kikilos. Umaalingaw na utos mula sa isang malakas na tagapagsalita sa labas. Nataranta ang tauhan ni Marcos. Ang ilan ay sinubukang tumakbo palabas ngunit sinalubong sila ng makakasunod na putok baril. Dumiting ang mata ng kaibigan ni Mateo kasama ang isang hubong nga tapat at matitipunong alagad ng batas. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukang hilahin ni Marcos si Miguel upang gawing pananggalang. Ngunit buwang lakas na sinikmuraan ni Miguel ang kalaban at nagaw ang kutsilyo. Dumaksa ang mapulis sa loob. Pinusasan si Marcos habang siya ay patuloy na nakmumura at sumisigaw ng mga pakbabanta. Sumugot ako patungo kay Papa Alejandro at mabilis na kinala ang makakapal na lubid na nakatali sa kanyang nga braso at paa. Umiyak, akong yumakap sa kanya. At ganun din si Miguel na nakaluhod sa aming tabi. Nagawa natin, Papa, ligtas na po kayo, humihikbi kong bulong sa kanyang dip-dip na amoy dugo at pawis. Inangat ni Papa Alejandro ang kanyang nangingini na kamay at hinaplos ang aking putikang buhok. Tiningnan niya ako ng may matinding pagmamalaki. Mula sa araw na ito, Sofia, hindi na kita tatawaging manugang. Ikaw ay aking tunay na anak. Pinatunayan mo na mas matapang ka pa kaysa sa sinuman sa atin. Habang kinakalatkat si Marcos palabas ng mapulis, lumingon siya sa amin at tumawa ng parang isang balik. Tingin niyo tapos na ang laro, mahangal, isa lamang akong maliit na bahagi ng plano. May mas malaki at mas makapangyarihan pa sa akin at hindi siya titigil hanggang hindi nakukuha ang malupain mo, Sofia. Nagsisimula pa lamang ang inyong bangungot. Ang kanyang nga huling salita ay naiwan ng malamig na kilabot sa aking batok kahit patuluyan na siyang naipasok sa sasakyan ng pulisya. Lumipas ang ilang araw matapos ang madugong gabing iyon, nakawi na kami sa aming malaking bahay. Napapagaling si Papa Alejandro sa kanyang silid, binabantayan ng isang pinakakatiwalaang manggagamot. Si Miguel ay unti-unti na rin nakakabawi sa kanyang nga tinamong sugat. Tahimik at mapayapa ang aming nga hapon, ngunit pareho naming alam na isa lamang itong panandaliang pahinga. Ang babala ni Marcos ay patuloy na gumagambala sa aking isipan. Isang hapon dumating si Mateo na may nakabenda pang balikat. Seryoso ang kanyang muka nang pumasok siya sa aming bulwagan kung saan kami umiinom ng tasaan ni Miguel. May nalaman ang kaibigan ko sa kapulisan, bunga ni Mateo. Ibinalita niya sa amin ang nakuha nilang impormasyon mula sa tauhan ni Marcos. Tama si Marcos, isa lamang siyang aso na inutusang maagat. Ang tunay na nagpapagalaw sa lahat, ang napopondo sa mga armas at pananakot ay isang napakayaman at makapangyarihang negosyante mula sa kabisera, si Gino Ibanez.
Ginoong Ibanez, ulit ni Miguel, nak tateka. Wala akong kilalang Ibanez na naging kaalitan ng aming pamilya. Walang kaalitan, sagot ni Mateo. Negosyo lang ang lahat sekanya. Gusto niyang patayuan ng mga malalaking pabrika at pasugalan ang asyenda ng mga magulang ni Sofia Pati na ang lupain ninyo. Siya ang batas sa kanyang sariling mundo at nabibili niya kahit sino. At ayon sa balita, pupunta siya rito upang personal na tapusin ang nasimulan ni Marcos. Kinabukasan, nabulabo ang aming tahimik na bahay. Tatlong magagarang sasakyan na kulay itim ang huminto sa mismong tapat ng aming tarangkahan. Bumaba ang ilang kalalakihang nakasuot ng maayos na barong, ngunit may mga umbo sa kanilang nga baywang na malinaw na mga baril. Sa gitna nila, bumaba ang isang lalaking may maputing buhok, matangkad at may matinding autoridad sa kanyang paglakad. Pumasok siya sa aming tahanan na parang siya ang nagmamay-ari nito. Umupo siya sa paboritong silya ni Papa Alejandro, kalmadong kumuha na sigarilyo at sinindahan ito. Ang makapal na aso na uso ay dahan-dahang pumuno sa aming sala. Tinitigan niya ako gamit ang kanyang nga matang parang sa isang ahas na handang tumukla. Ikaw ba ang tanya na Sofia? Tanong niya sa isang malambing ngunit nakakalasong tono. Ako si Ginong Ibanez. Nainip na ako sa mabagal na laro ng maalagad ko. Bibigyan kita ng 3 araw. Ibigay mo sa akin ang natitulungang iyong nga magulang. O papanorin mong sunugin ko ang bahay na ito kasama ang lahat ng mahal mo sa buhay. Naramdaman ko ang panginginig ng kamay ni Miguel na nakahawak sa akin. Ang lalaking nasa aming harapan ay hindi gumagamit ng dahas at sigaw tulad ni Marcos. Gumagamit siya ng kapangyarihan at malamig na pananakot na kayang burahin ang buong angkan namin sa isang iglap. Sa loob ng 3 araw, haharapin ko ang pinakamabigat na desisyon ng aking buhay. Isusuko ko ba ang tanging alaala at pamana ng aking tunay na magulang upang iligtas ang buhay ng aking bagong pamilya? O lalaban ako hanggang sa huling patak ng aking dugo laban sa isang higanteng hindi ko kayang pabaksakin? Nang lumisan si Ginong Ibanez, tila naiwan ang isang makapal at nakakasakal na usok sa loob ng aming tahanan. Ang kanyang malamig na bante ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking pandinig. 3 araw. 3 araw upang isuko ang pamana ng aking tunay na magulang o panorin kong maging abo ang pamilyang nabigay sa akin ng pangalawang buhay. Nilapitan ako ni Miguel at niyakap ng mahigpit. Nangingini ang kanyang mabisik. Sofia, ibigay na natin. Hindi baling magsimula tayo sa wala. Kahit maktanim tayo ang kamote sa bundok, basta makasama tayo at buhay si Papa. Hindi ko kakayanin kung may mangyayari sa iyo. Tiningnan ko ang aking asawa. Nakita ko ang takot sa kanyang nga mata, isang takot na naugat sa dalisay na pagmamahal. Ngunit nang maisip ko ang nga magulang kong hindi ko man lang nasilayan, ang kanilang nga pangarap na ibinaon sa lupa kasama ng kanilang nga duguan at walang buhay na katawan dahil sa kasakiman ng nga taong tulad ni Ibanez, nag-alab ang aking puso. Hindi, Miguel, tahimik ngunit matigas kong sagot. Kung isusuko natin ang matitulong ngayon, iisipin nilang maari nilang tapakan ang kahit sino para sa pera. Ang mahalimaw na iyan ay hindi nabubusok. Pagkatapos ngang lupa ko, ang lupa ninyo naman ang kukunin nila. At kapag wala na tayong may bigay, papatayin din nila tayo upang matiyak na walang maghihiganti. Hindi tayo susuko. Lalaban tayo. Nang gabing iyon, tinawa ako ni Papa Alejandro sa kanyang sili. Nakasandal siya sa maunan, mapula ay hirap pa ring huminga. Itinuro niya ang lumang alta na gawa sa kahoy na nara sa sulok ng kwarto. Iangat mo ang 5 kahoy sa sahi sa ilalim ng imahen ng Birheng Maria. Umubong utos niya. Sinunod ko siya. Sa ilalim ng maalikabok na sahi, nakakita ako ng isang kalawanging kahon na gawa sa yero. Nang buksan ko ito, bumunga sa akin ang nga nanilaw at malulutong na papel, ang nga titulo ng lupa. Nakapangalan doon ang aking nga tunay na magulang. Hinaplos ko ang nga pangalan nila, umagos ang aking nga luha,
Ito ang dahilan kung bakit ako naulila. Ito ang papel na naging kapalit ng kanilang nga buhay. Sofia, wika ni Papa Alejandro, hawakan mo iyan ng mabuti. Ibinuwis ng mamagulang mo ang kanilang buhay upang hindi mapasakamay ng maghahaman ng asyenda. Iningatan ko iyan ng higit 20 taon. Nasa sa iyo ang pasya. Kung ibibigay mo, may intindihan ko. Ngunit kung lalaban ka, ibubuhos ko ang natitirang lakas ko upang protektahan ka. Kinabukasan, palihim na dumating si Mateo kasama ang matandang alagad ng batas na tumulong sa amin. Ang pangalan niya ay Kapitan Richardo. Umupo kami sa kusina malayo sa mga bintana. Malakas ang kapat ni Ibanez sa mga nasa itas. Paliwanag ni Kapitan Ricardo habang nakakunot ang nua. Hindi natin siya pwedeng basta-basta hulihin ng walang matibay na ebidensya na magdidiin sa kanya sa mga patayan at pananakot. Kapag pumalpak tayo, pabaliktarin niya ang sitwasyon at tayo ang mabubulok sa kulungan. Kailangan natin siyang paaminin. Seryoso kong sabi, titingnan ko siya sa mata sa ikatlong araw, hahayaan ko siyang mayabang. Hahayaan ko siyang aminin na siya ang nagpapatay sa mga magulang ko at siya ang nag-utos kay Marcos na dukutin si Papa Alejandro. Masyadong delikado, Sofia, tuto ni Miguel. Kapak nakuha na niya ang gusto niya. Baka patayin niya tayo ron mismo. Doon papasok ang tauhan ko, wika ni Kapitan Richardo. Lalagyan natin ang maliit na mikropono ang damit ni Sofia. Ipapay ko ang pinakakatiwalaan kong pulis sa buong paligid ng bahay ninyo. Kapak nakuha na natin ang paamin niya mula sa sarili niyang bibig, susugot kami. Ngunit kailangan mo maging matapang, ineng, isang maling kilos, baka maunahan tayo ng gaarmadong bantay niya. Tumango ako, buo na ang aking loop. Para sa aking magulang, para kay Papa Alejandro at para sa tahimik na kinabukasan namin ni Miguel. Dumating ang gabi ng ikatlong araw. Umaambon at ang malamig na hangin ay tila nakbabadya ng isang malaking sakuna. Eksaktong ikawalo ng gabi, huminto ang magagarang sasakyan sa tapat ng aming tarangkahan. Pumasok si Ginong Ibanez kasama ang 6 na naglalakihang tauhan na may hawak na mahahabang baril. Sinalubong ko siya sa sala, ako lamang mag-isa. Pinalayo ko si Miguel at Papa Alejandro sa itaas ngang bahay upang matiya ang kanilang kaligtasan. Nakasuot ako ng isang simpleng bestida. Ang maliit na mikropono ay nakatago sa ilalim ng aking kwelyo. Sa ibabaw ng mesa sa aking harapan ay nakapatong ang isang malaking brown na sobre. Umupo si Ibanez. Ang kanyang ngiti ay punong kayabangan at panalo. Napakatalino mo talaga, Sofia. Alam kong mas pipiliin mo ang buhay ng iyong asawa kaysa sa mga piraso ng papel na ito. Hinawakan ko ang sobrang ngunit hindi ko ito inilapit sa kanya. Bago ko ito ibigay, may gusto lamang akong malaman. Gusto kong marinig mula sa inyo ang katotohanan. Bakit ninyo ito ginagawa? Bakit ninyo pinatay ang mga magulang ko? Tumawa siya ng mahina. Kumuha siya ng sigarilyo at dahan-dahang sinindihan ito. Napakatigas din ng ulo ng mamagulang mo tulad ng biyenan mong si Alejandro. Nakiusap ako ng maayos. Nag-alok akong malaking halaga para sa asyenda. Ngunit ipinakmalaki nila ang kanilang prinsipyo. Ayaw nilang masira ang kalikasan at ang buhay ng mamagsasaka. Kaya gumawa ako ng paraan, isang simpleng aksidente sa kalsada. Nawala ng preno ang sinasakyan nila at nahulo sa bangin. Napakadaling ayusin ng mga papeles kapag may pera ka, Sofia. Kumuyom ang aking kamao sa ilalim ng mesa. Ang aking dugo ay kumukulo sa matinding galit. Kayo rin ang nautos kay Marcos na sunugin ang bahay namin noong gabi ng kasal ko at pahirapan ang biyenan ko. Siyempre, sagot niya habang nabubuga ng uso. Matagal na akong nawalan ng pasensya kay Alejandro. Kailangan ko siyang pilayin. At alam kong ikaw ang magiging susi upang makuha ko ang 2 lupain ng sabay. Ngayon, tapos na ang usapan. Akin na ang sobre.
Tumayo siya at akmang kukunin ng sobre. Sa pagkataong iyon, umaling-awngaw ang pamilyar na wangwang mula sa labas. Ang nga ilaw nga sasakyan ng pulisya ay nakbigay ng kulay asul at pula sa buong paligid. Binasa ng mga otoridad ang aming mabintana at pintuan. Walang kikilos, kapulisan ito. Ginong Ibanez, paligid na kayo. Ibaba ang nga armas. Sigaw ni Kapitan Ricardo habang nakatuto ang kanyang baril ng direkso sa ulo ng negosyante. Nataranta ang nga tauhan ni Ibanez bago pa sila makapakasa ng baril na pabaksa na sila ng mga pulis. Nanlaki ang mata ni Ibanez. Tumingin siya sa akin, napagtanto kung ano ang nangyari. Ang kanyang mapang-insultong ngiti ay napalitan ng matinding put. Traidor! Sigaw niya at mabilis na dumukot ng maliit na baril mula sa kanyang bulsa. Bago pa man niya maitutok ito sa akin, tumalon si Miguel mula sa hagdan at buong lakas na idinagan si Ibanez sa sahig. Tumuno ang baril ngunit tumama ang bala sa kisama. Agad na dinaluhong pulis si Ibanez at pinosasyan. Hindi ka mananalo, Sofia? Isinisigaw ni Ibanez habang kinakalakat siya palabas ng aming bahay. Makukulong ako ngayon, ngunit hindi naubos ang nga taong tulad ko. Tandaan mo iyan. Nang tuluyan nang umalis ang nga pulis, napabaksa ako sa sahig. Ubos na ubos ang aking lakas, niyaka ako ni Miguel ng sobrang higpit at pareho kaming umiyak sa tuwa at ginhawa, ligtas na kami. Sa wakas, tapos na ang bangungot na sumira sa aming pulot gata. Naipagiganti ko na ang aking mamagulang at naprotektahan ko ang pamilyang nagmahal sa akin. Makalipas ang 1 linggo, maaliwalas ang kalangitan, makahawak kamay kami ni Miguel na naglalakat sa malawak na asyenda ng aking mga magulang. Ang magpuno ng mangga ay hiti sa bunga at ang mga magsasaka ay masayang nang-aani sa palayan. Napakaganda nga lupaing ito. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit inialay nga aking nga magulang ang kanilang buhay para rito. Ito ay higit pasayaman. Ito ay buhay nga maraming pamilya. Bumalik kami sa aming tahanan upang mahanda ng pananghalian kasama si Papa Alejandro. Nang buksan ko ang aming pangunahing tarangkahan, may napansin akong isang maliit na itim na kahon na nakapatong sa aming hagdanan. Walang pangalan, walang selyo. Natataka kong kinuha ang kahon at binuksan ito sa presensya ni Miguel. Sa loob ay may isang lantang itim na rosas at isang maliit na piraso ng papel. Ang mensahe ay nakasulat gamit ang matingkad na pulang tinta na tila dugo. Binasa ko ito at naramdaman ko ang paakyat ng matinding kilabot sa aking bato. Inakala mo ba talaga na isang hamak na negosyanteng tulad ni Ibanez ang pinakamataas na pinuno? Nakangiti ka ngayon, Sofia, ngunit hindi mo alam na gising ang tunay na halimaw. Maghihintay ako sa dilim hanggang sa ikaw na mismo ang maalay ng lupang iyan sa aking mapaanan. Hanggang sa muli nating pakikita, mahal kong pamangkin. Nabitawan ko ang papel at ang itim na rosas. Sino ang taong ito na napapanggap na kadugo ko? At anong bagong panganib ang naghihintay na sumira muli sa aming tahimik na buhay?